Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Totoo kaya, Kabibig, na merong hawak na voice recording or voice record si Senator Jinggoy Estrada ng pananakot ng minority black? Naku, sabi pa ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang press con na ilang ulit siyang kinausap, ilang ulit siyang tinakot ng minority black na magbaliktad, na kampihan, na mag-join forces ng minority black para mapatalsik itong si Alan Peter Cayetano. Pero very firm si Senator Jinggoy Estrada, mga kabibig. Hindi siya nagpatinag. Kahit kinasuhan na siya, inaresto na siya, of course, makukulong siya sa Camp Crame. Pero hindi pa rin nagpapatinag at hindi siya kukuha ng kayang sahod, hindi siya mag-aas ng protection from the Senate, haharapin niya ang kasong ito. Nako mga kabibig, ang mas intriguing dyan, ang intriga, sino kaya sa mga minority black senators ang nanakot kay Senator Jinggoy Estrada? Sinabihan pa si Jinggoy na lumipat ka na sa amin, Jinggoy, lumipat ka na kasi ikaw ang susunod na arestuhin. Kung nilipat ka sa amin, ay mababasura yung kaso mo. Yun daw ang deal. Si Jinggoy ayaw. Kaya nga sabi sa post ni Scotty Bina, paano if my voice record evidence si Senator Jinggoy nang siya ay tinatakot? Oo nga no. Alam niyo naman si Senator Jinggoy Estrada, matalino din yan. 'Di ba? Sa lahat ng mga ginawa na mga kalupitan, ito nangyari nga sa Senator Jinggoy Estrada. 'Di ba? What if daw kung my voice record na hawak ni Senator Jinggoy sa mga pananakot ng minority black? Kasi sabi sa speech ni Senator Jinggoy Estrada, may sasabong na impormasyon. Kabibig ha, pakinggan ulit natin. Diba? Pero grabe ang majority members ha. Grabe ang majority black, sinamahan si Senator Jinggoy Estrada. Hindi siya iniwan, mga kabibig. Hindi siya iniwan, kabibig. Yung iba kasi, feeling nila na ay wala na si Jinggoy, makakasuhan na yan or makulong na yan, iiwan na yan ng majority black. Hindi iniwan ng majority black ni Senator Jinggoy Estrada. So ito ang pasabog ni Senator Jinggoy Estrada tungkol sa ito. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Alayan. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block. Kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Ayan. Abangan ninyo ang susunod na kabanata kung sino itong mga senador na ilang beses siyang kinausap, ilang beses siyang inalok, ilang beses ba siyang tinakot. Nako, kailangan ni Jinggoy na talikuran mo ang independent majority black, Jinggoy. Talikuran mo na yan. Kasi kung talikuran mo yan, yung kaso mo ibabasura. Nako po, kung akala nyo hindi yan matalino si Jinggoy, may mga ebidensya. Kasi sinabi niya, ito yung last ni sinabi niya, ito ha, ganyo. Sila, abangan ninyo. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Nako! Abangan natin sa susunod na kabanata kung sino-sino itong mga senator na nanakot, na sinabi si Jinggoy na
Mapapasura yung kaso mo, Jinggoy, pag tatalikuran mo ang majority. Bakit takot ang minority? Yan na, kabibig. Kung akala nyo mapapatahimik si Jinggoy Estrada, hindi talaga mapapatahimik nyo. 'Di ba? O, eto mga kabibig ha, kanina sa press ko ni Jinggoy Estrada, mga kabibig, Senator Jinggoy Estrada, nandun present ang majority black. Nakakahiya, no? Bilang minority, no? Tapos makikita mo yung kapwa senador mo na kinasuhan, makulong, tapos malaman mo na inalok pala ito at ginigipit, tinakot na mag-transfer o bumaliktad para maging maging member ng minority black. Grabe, no, itong mga minority senators, walang konsensya. So happy kayong nakulong si Jinggoy ngayon? Kasi sabi ni Pampilo Lacson, malapit nang bumalik sa amin ang posisyon. Paano mo nalaman, Pampilo Lacson? 'Di ba? Uy, grabe ang mga senador sa minority, mga walang konsensya. Okay lang sa kanila may makulong, 'di ba? Nakapwa senador. Ito kabibig, oh. Ignorin natin ha. Especially for my family. I will not be broken by accusations. Nor Sinamahan. will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor to due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now. Sinamahan talaga, oh, ng majority black sa Jinggoy Estrada. Ayan. Diba? Sinamahan talaga. Hindi pinabayaan. Kita sa bibig mo. Pasok ka, sir. Pasok. SP, how will this affect the majority, SP? How will this affect the majority? Kasuhin muna namin si Senator. Yan ang dapat. Kusuhin mo na si Senator Jinggoy. Yan ang totoong kaibigan. Alam niyo, mas lalo maging strong ang majority 13. Sa dinanas nila ngayon, mararamdaman nila na tayo na lang. Nagkakisa. Maisip na minority black, majority black ngayon ba? Tayo-tayo na lang ang magtutulungan. Tayo-tayo na lang ang mga totoong senador na ipinaglalaban ang katotohanan. Ito kabig. Balikan natin kabibig yung press ko ni Senator Jinggoy Estrada, ang kanyang mga pasabog kanina mga kabibig. Ito na. Magandang hapon sa inyo lahat. I'm already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko
hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga alegasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. So, yun po kabibig. Nako, maghintay tayo sa susunod na pasabog ni Senator Jinggoy Estrada kung sino itong mga senador na kumausap sa kanya, posibleng tinakot siya na may kasong haharapin ka, aarestuhin ka, non-bailable yung kaso mo, pero kung lilipat ka sa minority, di mababasura yung kaso mo. Ganun na ba ngayon ang gobyerno natin? Doon pa lang parang, kung ako si Jinggoy, parang wow, para yatang nakaka-offend yun. Parang masasaktan yung pagkatao ko. Wala akong ginawang masama, tapos ipakukulong nyo ako. Tapos kailangan kong lumipat sa minority kasi mababasura yung kaso ko. Parang inamin ko na rin na meron talaga akong ginawang korupsyon, 'di ba? Parang inamin ko na rin na corrupt akong politiko, na meron akong nakuhang pera sa flood control project anomalies. So talagang pinag-isipan ni Jinggoy, kung talagang taimtim na dinesisyonan ni Jinggoy Estrada itong mga pangyayari ngayon. So para i-prove sa tao na hindi siya takot makulong, hindi siya totoong nagnakaw, he will face this thing. Hindi siya takot at hindi talaga niya iniwan ang majority block as well as hindi siya iniwan ng mga senador sa majority block. Talagang sinamahan siya, pinoprotektahan siya ng Senator Alan Peter Cayetano. Kabibig, ano ang inyong reaction nitong pasabog ni Senator Jinggoy Estrada
At akala natin si Jinggoy ang na-shock sa pangyayari, hindi pala. Tayo ang na-shock sa revelasyon ni Jinggoy Estrada. Na merong mga senador sa minority bloc na kinausap siya, tinakot siya posible, na kung hindi ka lilipat sa grupo namin, ipakukulong ka. Pero kung nilipat ka sa amin, absuelto, mapabasura ang kaso. Sino kaya yon? Sabi ni Jinggoy, abangan ang susunod na pasabog. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.